Greetings mga kababayan, si Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legally public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-uusapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Mumub 1678. Okay. Ang sabi niya dito ay, Attorney, tanong ko lang po, nagpasukat po kami ng lupa ng mana ko sa aking magulang. May anak po ako pero hindi po kami kasal sa tatay niya. Meron po akong asawa ngayon, kasal po kami. Wala po kaming anak. Valid po ba na sa last will ko, ako'y gagawin ko ang aking anak na lang ang ipagmamana sa minana kong lupa mula sa aking mga magulang kung sakaling pong ako'y mawala na. Kasi po, hiwalay na po kami ngayon ng aking asawa. Sana po masagot po ninyo ang aking katanungan. Ang sender po natin ay si Mumub 1678. Alright. So, ganito yun. Tandaan po natin, okay? Nabanggit na natin sa mga videos po natin na pag tayo po ay nakatanggap po ng mana, no, as a rule during the time na married na kayo, ito pong manang ito will not form part of your conjugal or absolute community property because this property is acquired by gratuitous title at hindi po yan maging bahagi ng inyong conjugal or absolute community property. Okay? So yan po ang premise po natin. Okay? So if at all, yung una mong kasama na hindi kayo kasal, no? At nagkaroon kayo ng anak, siya po ay may tuturing, yung anak po ninyo ay may tuturing pong compulsory heirs and therefore entitled siya sa protection na hindi siya pwedeng pagkaitan ng naiwan ninyong property kung sakaling pumanaw na kayo. Ganon din po ang inyong asawa, no? Kahit nahiwalay na kayo, siya din po ay may tuturing na isang compulsory heir o bilang surviving spouse kung knock on wood, no? Kung sakali mang mawala na kayo. So, therefore, dahil compulsory heirs, kasama si anak ninyo at saka siya, ay sila po ay may karapatan doon sa lahat ng ari-arian na maiwan ninyo kasama na yung inyong namana. Although, ang pag-liquidate niyan, hindi pwedeng hatiin yung namana ninyo kasi hindi naman ito bahagi ng inyong conjugal property, no? Although kahit hindi pwedeng hatiin, hindi hatian, pero dahil siya ay surviving spouse, no? Compulsory heir, ay para na pareho din sa anak mo na equal sharing sila doon sa doon sa doon sa nasabing property. Okay? Kasi tulad ng sinasabi natin ay entitled yung anak mo at saka yung asawa mo ng kanilang legitim kung kayo ay mawala na. Ngayon, sinabi mo na pwede bang pwede bang hindi pamanahan ang anak mo na lamang sa pamamagitan ng last will and testament. Pwede po yan. So, kailangan ay unas doon sa last will and testament po ninyo ay i-disinherit ninyo ang inyong asawa. Lalo kung hindi kayo legally separated at hindi pa annulled ang inyong kasal. So, ang gagawin po ninyo doon sa inyong last will and testament ay ipag-disinherit mo ang inyong asawa dahil sa halimbawa ay kayo ay pinagtaksilan o pinagtangkaan ng inyong buhay o kaya ay nag-refuse siya na magbigay po sa inyo ng suporta among others. Ito po ay isa sa mga grounds for disinheriting a compulsory heirs. Pwede po yan. So, ang gagawin po ninyo sa inyong last will and testament, yung pa i-disinherit po ninyo, and then doon po sa inyong last will and testament, pwede rin po, automatic po yan, na mapupunta po doon ang inyong, ang share po ng inyong anak, protected po yan, no? And then yung natira pong kalahati, doon po sa inyong property na naiwan ninyo, okay? Ay pwede rin po kayong mag-designate ng additional beneficiary po ninyo, no? It could be, ang tawag niyan, voluntary heirs, no? It could be a foundation, no? Or it could be a stranger,
no? Pwede ninyong pagmanahan. Pero kailangan lang, protektado nga, hindi pwedeng galawin ang legitim ng inyong anak. Okay? So, dahil dinis-inherit mo na ang inyong asawa, okay? Therefore, mawalan ni siya ng karapatan na magmana sa inyo. And in effect, ang tanging tagapagmana mo na lamang ngayon ay ang inyong anak. So I hope na napaliwanagan natin, no, ng husto, no, si Mumub 1678 niya. Yan po ang inyong karapatan. Bago tayo magpatuloy, no, I would like to make use of this opportunity para po pasalamatan ang ating mga followers po natin sa Facebook, mga subscribers, sharers, and likers po natin, no? Dito sa YouTube, lalo na yung hindi nag-skip ng mga ads, no? At mga followers natin, viewers na consistent po palaging present sa mga videos po natin, no? Sila po ay nasa Russia, nasa Baguio City. Si Mary Lebron, oh, thank you very much. Si Moonflower from USA sa Chicago. Of course, meron din tayo si Marlene Abulario. I'm sorry, no, hindi ko sa Chicago, hindi ko masyadong naalaala yung full name mo. Thank you very much, no. At marami pa pong iba, no. Si From Russia with Love sa Russia. Thank you very much. And of course, sa dami po, no, ang ating na viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat, no. And if you find sa mga hindi pa napag-subscribe, no, if you find our videos interesting and informative, siguro naman po ay hindi naman po kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo na isang subscribe lang po, share and likes, no, upang sa ganun ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na ma-spread po natin ang ating mantra, no, na mapagbigay po tayo ng ma-share po natin sa kanila, no, sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, kapitbahay ninyo, kakilala ninyo, ang mga napag-usapan po natin upang sila din ay mapapulot, no? May malalaman din sila, mayroon din silang pagkakataon, oportunidad na ma-share natin sa kanila ang ating pinag-usapan, at in the process, sila din po ay matututo. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Of course, huwag din po niyong kalimutan na i-click po ang notification bell upang sa ganun, pag mayroon po tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Hanggang sa muli, maraming salamat. Lamang na ang may alam sa batas.